Mabuhay! Ako po si Catriona Gray, ang inyong NCCA Arts Ambassador. Inaanyayahan kayong manood at tumutok dito sa Padayon, the NCCA Hours, mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3 ng hapon. Halina't ma-inspire sa mga kwento ng pag-asa, makisaya sa kwentuhang puno ng kaalaman, at matuto sa ating sining at kultura. At para laging updated sa mga kaganapang pangkultura, bisitahin, i-like, sundan at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts sa @NCCA Official. Muli, ito po si Catriona Gray. Padayon na, sulong na! Ang mga opinyon, kuro-kuro at pananaw na ipapahayag ng mga panauhin at mga tagapagdaloy ay hindi sa programa, sa pamunuan o ng ahensyang ito. Tamang kaalaman, tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Annie Luis. Isang oras lang ang kailangan. Ako po si Renena Peñas at ito ang Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Magandang hapon mga kapadayon. Nararamdaman nyo na ba ang amihan na hangin na dulot ng Pasko at ang simoy ng Pasko sa inyong mga tahanan? Ngayong hapon sa Padayon ay siguradong matutuwa kayo dahil tayo ay magsisimula na ulit magdiwang ng Kapaskuhan dito sa ating programa. So ano ba ang mga kaabang-abang na mga mangyayari sa episode natin ngayong hapon mga partners? mga partners, mga kasama natin ng isang tinitingalang panauhin sa larangan ng sayaw at teatro. Si Ginoong Henel Karingal. Isang Christmas sarap na usapan ang ating aabangan kasama mamaya si Chef Francis Joseph Carion upang ituro sa atin ang isang Christmas pastry ng Pampanga, ang plantanillas. Oh, excited na ba kayo mga kapadayon? Dahil merong kantahan, sayawan, tugtugan at lutuan ang episode na ibibigay namin ngayon dito sa Padayon. At syempre, kasama pa rin dyan ang ating mga segments tulad ng Sining Inspirasyon at ang Panayam. Pero bago natin umpisahan ang isang hapon na puno ng kasiyahan, kaalaman at inspirasyon, ay amin kayong inaanyayahang muli upang humabol sa pagsumite ng inyong mga nominations para sa pambansang alagad ng sining o national artists. Gayon din sa Gawad sa Manlilikha ng Bayan o GAMABA. Para sa mga detalye at impormasyong inyong kailangang malaman, halina't panoorin ninyo ang maiksing patalastas na ito. Ang orden ng Pambansang Alagad ng Sining ay nabuo noong April 29, 1972 sa bisa ng Proclamation No. 1001 upang bigyan ng natatanging pagkilala ang mga Filipinong may mahahalagang ambag sa pagpapayabong ng sining sa Pilipinas.
Ang mga manonomina ay dapat mapabilang lamang sa isang kategorya kung saan sila nagkaroon ng pinakamalaking kontribusyon. Ang iba nilang merito ay idadagdag sa CP. Ang mga kategorya kung saan maaaring magnomina ay ang mga sumusunod: Architecture and Allied Arts, Dance, Design, Film and Broadcast Arts, Literature, Music, Theater, at Visual Arts. Isumite ang mga nominasyon hanggang December 15, 2020 sa sumusunod na address. Para malaman ang kumpletong pamantayan at iba pang mga detalye para sa nominasyon ng Pambansang Alagad ng Sining, maaari kayong makipag-ugnayan kay Ginoong Elijah Aban sa unaa@ncca.gov.ph o bumisita sa NCCA website www.ncca.gov.ph. Ang Gawad sa Manlilikha ng Bayan ay pinangungunahan ng National Commission for Culture and the Arts. Sa pamamagitan ng Gamaba Executive Council ay nagsasagawa ito ng paghahanap para sa pinakamahusay na tradisyonal na mga artista ng bayan na nagtataguyod ng mga programang tinitiyak ang paglipat ng kanilang mga kasanayan sa iba at nagsasagawa ng mga hakbang upang maitaguyod ang isang tunay na pagpapahalaga at pagmamalaki pa rin sa ating mga kababayan tungkol sa henyo ng manlilikha ng bayan. Ang pagsumite ng mga nominasyon ay bukas hanggang February 12, 2021 at maaring isumite sa sumusunod na address. Para malaman ang kumpletong impormasyon at iba pang mga detalye para sa nominasyon ng Gawad sa Manlilikha ng Bayan, maaari kayong makipag-ugnayan kay Rosh Severo sa gamaba@ncca.gov.ph o bisitahin ang NCCA website sa www.ncca.gov.ph. So mga kapadayon, humabol na kayo para sa nomination ng National Artist at Gamaba. At syempre, gaya ng nasabi namin kanina na magaganap sa episode na ito, lahat niyan ay inyong abangan dito lamang sa inyong paboritang online program tuwing alas 3 ng hapon, ang Padayon, the NCCA Hour. Hitik na hitik na mga diskusyon kwentuhan, hatid namin sa inyo kada linggo. Sa pangunguna ng ating tagapanguloy, tampok naming iba't ibang personalidad, mga mahahalagang pinuno mula sa iba't ibang institusyon, sangay ng pamahalaan at pamunuan. Kaya't tara na't ating tunghayan kanilang mga pag-uusap at talakayan dito lamang sa Panayam! Sa bahagi pong ito ng Padayon ay ating pong makakapanayam ang ilang mga personalidad na walang sawang naninilbihan sa bayan upang mas maitaas ang antas ng sining at kultura sa Pilipinas. Makakasama ko po ngayong hapon upang makapanayam ang isang mahalagang personalidad ay ang Commissioner ng NCCA Subcommission ng Cultural Heritage. Walang iba po kundi si Architect Michael Manalo. Magandang hapon sa lahat ng manonood ng Padayon. Magandang hapon, Sir Nick. And I think I'm very honored to be here kasi ang kasama ko ay current chairman of the NCCA. Tapos ang makakapanayam natin today ay former chairman ng NCCA. Na marami talagang naiambag. Ang ating mga kapanayam sa araw na ito ay kasalukuyang trustee ng Cultural Center of the Philippines at dating tagapangulo ng National Commission for Culture and the Arts. Siya rin ay founding administrator ng Intramuros Administration at nagsilbi rin siyang chairman, monetary board at governor sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Minister ng Education, Culture and Sports at ang kauna-unahang secretary ng Department of Budget and Management. Mga kapadayon, let us welcome Dr. Jaime Laya. Thank you. Oh, with me is Architect Michael Manalo. Hi, Sir Jimmy. How are you? I'm The first question is, as a former chairman of the National Commission for Culture and the Arts, during your time, what would you consider the challenges that the agency faced, and how did you somehow go about it?
I was chairman of NCCA starting in 1976. And at that time, the NCCA was already 10 years old kasi the NCCA was created in 1986. And so by 1996, the organization was already set in its way. And the way the NCCA was organized followed in effect, the EDSA 1 philosophy, where decisions were supposed to be made from below. And so the NCCA was organized in that way. So there was a committee for visual arts, another one for drama, another one for music, monuments and sites, cultural communication, etc. And so the policy was supposed to emanate from them, and they were supposed to basically recommend for board approval grants that they felt were worthwhile. That was the way the NCCA operated for 10 years, and that was the way it was designed. Now, the way it was implemented, the total amount of grants was divided into 5. And so I realized immediately that the arts, was more in need. Kasi yung arts consisted of music, dance, drama, architecture, etc. Whereas the others were not as broad. And also, I didn't really agree with 20% being discretionary on the part of the executive director. And so I recommended the establishment of priorities, guidelines. Also, I felt there was a need for greater ethical concern. Kasi the committees, some of them, hindi naman lahat, some of them really gave grants to themselves. And I tried to do a little rationalization so that I would say that was the main challenge. So it was a very exciting time. There's the next question here is on what would you consider the milestone projects of NCCA during that time, your term, Jimmy? Well, the things that I thought were essential, well, first of all, to establish the fact that the NCCA really had basically 2 constituencies. One would be the creators, the talented, the artists. Sila yung musicians, sila yung filmmakers, sila yung architects, sila yung creators. But then you don't sing to an empty house. And so you have to have an audience, di ba? And so you can say that the talented, I don't know, I haven't seen any survey of this, but what percent kaya of the Philippine population of 110 million you can consider talented? Wow, I'd say 99%. 99% according to... So I felt that the NCCA had a 2-part mission: to encourage the talented to create and to encourage naman the untalented, the 95%, to appreciate. And then at that time, that was the starting point of the internet, 1996. And so that was the other thing that a second project that I recommended and the board approved, to give NCCA greater expertise in basically information technology. And then there were other things that were not really recognized, that culture and the arts is an instrument of diplomacy. So those were the innovative things, and then cultural industries. And we preserved the approach that artists, namely the members of the different committees, would pass upon projects. So the idea was to encourage grant applications that they would review and recommend for consideration by the subcommissions and by the board. Jaime, what made you become passionate about arts and culture? And who or what influenced you? I
cannot say naman that I'm passionate. I'm just interested. And whenever I have the opportunity, then I take advantage and either encourage or do something about it. I got interested in painting kasi yung teacher ko nung grade 4, meron siya sinabi na alam ninyo, well, she spoke in English, of course. You know, boys and girls, one of our most famous painters was Juan Luna, and he painted a masterpiece, Polarium. It's large and it is very expensive. 30,000 pesos ang was the value. Dahil. I don't know where she got the figure, but it made an impression on me. And so I got interested in paintings, ano ba yung painting, etc. And then I got interested naman in history kasi my mother was a history teacher. And so we had lots of books on history at home. And then I got interested naman in antiques kasi yung lola ko kwento ng kwento. Used to tell me stories about their house in Bulacan, which got burnt during the Filipino-American War. And then in stamps naman, my father gave me some used envelopes with stamps. So I got interested in stamps. So sa music naman, kasi nagkataon merong every 3 o'clock that afternoon, merong program sa radyo panay classical music. And so pinapakinggan ko yun. So I got interested. Right. So it's basically really everybody around you Yeah, that right. will mold you. How do you personally see the future of the Philippine arts, considering that the shift to digital space seems to be inevitable, even after everything gets back to normal, we might say? It's always been like that, Nick. There has always been change. All of these online platforms, artists and art forms would develop to take advantage of those. Yeah, just like what we're doing now. I mean, everything's live streamed and on the internet. So Yeah. even Teaching. Yeah, that's right. So, having been involved in the NCCA and now at CCP as a member of the Board of Trustees, what would you think of the move to have a Department of Culture and the Arts? I am in favor of a Department of Culture. However, I think we all know that each of the different cultural agencies already have a charter. They have their own boards. They have their own powers. In effect, they're independent. In my opinion, simply making NCCA into a department without changing the authorities, powers, compositions, etc. of the different agencies is bound to fail. Kasi the idea behind a department is you have the office of the secretary and then you have bureaus. The bureaus are supervised by the office of the secretary. It's like an orchestra. So to me, a department of culture would be a good development. However, it requires change in the powers and authorities of the different cultural agencies. Thank you very much. Now, may I give the floor to my friend here, architect Michael Manalo? Actually, Chair Nick, I was about to say to everyone that, Sir Jimmy's just being very, very humble. When he was telling us earlier that he didn't have the talents that we had, no, that's not the case. He was very good in encouraging people, and one of those was me. I became a scholar of the NCCA during his term as chairman, and I was sent with two others to Mexico City. So I'm very thankful for the support that NCCA through Dr. Laya had given me back then. I'd like to ask Dr. Laya, do you think these scholarship programs are still very much valid and that they are still an avenue in like getting people involved in the arts and heritage? Yeah, I'm all for that, for scholarships. But obviously, there has to be a careful and a rigorous selection process.
Obviously, it worked in your case. You were an excellent architect. But then, I think a good selection process is necessary. Jaime, what is the legacy that you would probably wish to instill to the Filipinos whenever they hear your name? You know, Nick, I don't think along those lines. Kasi, like for example, all of the questions that you're asking means to me, among other things, and I don't talk about this negatively, it's just a matter of fact. The questions that you've been asking me simply proves the fact that after one leaves an organization and after one leaves this life, the things that you do are soon forgotten. Whatever I do, I simply try to do my best. And whether or not it makes an impact to others is secondary. Like one of the things that I'm most proud of is Intramuros. But how many people now really remember or know that I had something to do with Intramuros? Maybe you do, but the ordinary person does not. Yeah, but I guess, sir, if as I was saying earlier, through the writings, through everything that we see, for example, in Intramuros, we still want to know how it all happened, no? And we can always trace it back to your time as the administrator. I'm very supportive of publications, and so during my time at Intramuros, if you notice it, we came out with a lot of publications on venerated images, and so on technical matters. And that is because only when you publish are things placed on record and people can refer to them in the future. What would be your message to the Filipino artists and Filipino, especially that we are currently fighting this pandemic? I don't know, because the pandemic has affected people in many different ways. Now, on the part of other people, the effect has been very bad. They're unemployed. Even if they're employed, they cannot go to work because of transportation. Now, in the case of artists, at the Cultural Center, Margie Florendo, our chairman at NCCA, pointed out that one of the group of artists that is probably most affected would be the dancers. Kasi if you're a ballet dancer and if you don't perform, tataba ka eh. They lose the technique, they shift to other forms of employment, and so you lose the professional dancers. This would of course be true for classical dances. So in general, my advice to people during the time of pandemic is they have to think of ways through which they can practice their art, earn some money, and gain support. We would like to thank you very much, Jimmy, for this afternoon's time with us. At siguradong ang ating mga kapadayon ay maraming nakuhang mga magagandang aral sa ating mga panayam ngayong hapon. Padayon. O mga kapadayon, Paskong Pasko na nga! O mga partners, ano nga ba ang mga inihahaing pagkain sa inyong mga lugar tuwing Pasko? Sa atin, partner, anong meron? Yes, meron tayong 1, 2, 3. Tupig! So ayan, partner, yan tubig sa amin. Tupig sa amin sa Ilocos. Usually pag Pasko talaga, nagluluto ang bawat bahay. Paramihan ng tupig. Kasi usually ginagamit din yan kapag kami nangangaroling. Ayan yung ibibigay. Nalala ko pag nangangaroling ako nun, tapos tupig yung binibigay. Bakit? Gusto ko ng pera. Meron kaming tupig sa bahay. Tupig, para siyang puto bumbong, no? O, suman. Rice cake siya. Nakabalot sa dahon ng saging. Gusto ko din makatanggap ng tupig pero may kasamang cash. Sa amin naman sa Quezon, syempre, ang aming pamosong haldinera at ang embutido, mga partners.
Ngayong araw, itatampok natin ang isang pagkaing pamasko na maaaring idagdag ng ating mga kapadayon sa kanilang handaan. O handa na po ba kayo? Pwedeng-pwede rin ang pagkaing itong isabay sa panonood ng padayon tuwing alas 3 ng hapon. Huwag na nating patagalin pa mga partners. Ang ating panauhin sa hapong ito ay ang third generation owner and manager ng Carrion's Sweets and Pastries na kilalang kilala sa Magalang, Pampanga. Walang iba kundi si Chef Francis Joseph Carrion. Hi, magandang hapon, Chef Francis. Welcome to Padayon. Magandang hapon. O chef, diretsuhan na tayo. Ano po ang pagkaing nihanda ninyo para sa ating mga kapadayon ngayong hapon? Ngayong hapon, magluluto po tayo ng plantanillas. Bali, ang plantanillas, isa siyang authentic Kapampangan dessert. Although di siya masyadong sikat kasi nung unang panahon parang konti lang yung nakakakain nito. Parang pagkain siya ng mayaman. Sir, ano po yung... Chef, ano ang mga sangkap na kakailanganin sa paggawa ng plantanilya? Okay, ang main ingredients ng plantanilla, well, una, itlog. We have eggs. Pero gagamitin lang natin dito is yung pula, itlog na pula. I mean yung egg yolk niya. Tapos, sugar. Tapos, Carabao's milk na gagamitin natin sa paggawa ng pastillas na gagamitin palaman sa plantanillas. Siyempre, ang first step is kailangan natin iluto yung palaman muna. Ayan mga kapadayon, ipapakita na ni Chef kung paano niluluto ang plantanillas. Itong milk na to, hinaluan na namin ng sugar kanina. Kaya, ayun. Buhos lang natin. So, gatas at asukal lang to. Tapos iluluto lang to hanggang matuyo siya. Hanggang maging pastillas. Medyo matagal to tatapusin natin. I mean, if we go through the whole process, medyo matagal siya. Pero basically, ganito yung step. Add sugar to Carabao's milk and then iluto siya for about 30 minutes until makakuha tayo ng ganito, pastillas na gagamitin nating palaman later sa plantanillas. So gaano katagal po siya hahaluin, Chef, para maging ganyan po siya? Around 30 minutes. Pero dapat malakas yung apoy. And dapat tuloy-tuloy yung paghalo para di masulog. So, Chef, habang nagluluto po kayo, Chef Francis, maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga kapadayon kung saan ba nagmula itong plantanilya sa Magalang, Pampanga? At paano po ito naging pagkain pamasko? Okay. Sa amin kasi, sa pamilya namin, parang ang recipe ng plantanillas sa great-great-grandmother ko pa nagsimula. Pero yung paano siya nag-come about as a recipe, walang clear history about that. Pero like any other desserts na ang main ingredient is egg yolk. Ang sabi kasi nila before, di ba, sa pag-build ng churches, ginagamit nila yung egg whites. And then, yung egg yolks nasasayang. So they thought of making desserts out of egg yolks. Tulad ng leche flan, tapos ito, plantanillas din, kasama yun doon. And it's good food for Christmas kasi very, masarap siya. Kasi kailangan natin pag Pasko, di ba? Gusto natin nag-serve ng masasarap na food. So, and maganda siyang tingnan. It's very festive. As I'll let you see later on, maganda siyang ilagay sa table, pampaganda ng table, and then pampasarap na kain talaga. So, Chef, talagang dapat Carabao's milk ang gagamitin para makuha yung tamang lasa? Yes, Carabao's milk talaga yung filling. Pero traditionally, trivia. Traditionally kasi ang palaman niya is made of coconut milk. Yun. Kaso, since sa amin, since ang main product talaga namin is pastillas de leche, we thought of using pastillas de leche na lang. And yun, nagustuhan yun ng mga tao. Chef, dahil kayo po ang ikatlong henerasyon ng Carrion's Sweets and Pastries, ano po ang masasabi ninyong naging milestone ng inyong business mula nang itinatag ito hanggang sa kasalukuyan? Okay, ang pinakamalaking milestone talaga is yung town namin is
parang nakilala siya dahil sa products namin. Parang pag let's say nagpunta ka ng Magalang, hindi pwedeng hindi ka bumili sa Ariel's Sweets and Cake. And then, yun nga, marami na ring articles written about us and TV shows. Tapos itong Plantanillas, naging cover pa siya ng isang culinary magazine. So yun, mga little things lang, pero malaking impact sa isang maliit na business na kagaya natin. Alam niyo mga partners, nag-research na ako tungkol sa ating guest ngayong hapon. At nalaman ko na si Chef Francis ay nagtapos ng Bachelor of Science in Commerce. Pareho kami mga partners. Major in Applied Economics sa De La Salle University. Chef, bakit niyo naisipan o napagdesisyonang maging chef at i-manage ang inyong business? Ang totoo niyan, sakto nung pagka-graduate ko ng college noong 2004, ayun, my father passed away. Tapos yung mother ko naman was doing chemo kasi may breast cancer siya before. And lola ko matanda na. Sabi ng lola ko, huwag ka nang maghanap ng work, dito ka na lang. And ako naman, bilang malaki din ang utang na loob ko sa negosyong to. So, ayun, tinuloy ko na lang. Sayang din kasi, saka ito part na ng yung negosyo namin, yung mga niluluto namin, part na ng food history ng town namin and ng buong Pampanga. So, I felt at the need to take over na din. Ayun. Para ipagpatuloy yung mga ganitong pagkain. So Chef, ano na ho yung ginagawa natin ngayon? Ano yung next step natin? I-prepare natin yung plantanillas. So, kailangan natin ng egg. Pasag na lang ng egg. Ayun. Isa-separate natin yung egg whites and egg yolks. Pati lang yung ingredients pero medyo matrabaho. Okay, so mga kapadayon, pagka nakagawa na tayo ng pastillas, ihiwalay yung egg Egg white sa egg egg yolk. yolk. Yes. Ilalagay ko lang po itong egg yolk sa mixer. Kailangan natin Okay, inilagay siya sa mixer. Habang ginagawa yung mga partners, kayo ba, meron ba kayong inclination sa cooking or baking? Ako nung bata ako, gumagawa kami ng polvoron. Tapos, binibenta sa school. Na may kita akong konti, ganyan. Parang nagko-contestan kami ng mga classmates ko. Ako partner talaga yung mga recipe ng nanay ko dahil yun yung mga gustong-gusto kong kainin. Na-adapt ko yun. So, nung ako na yung naging ama naman, yung mga recipe na yon ang pinagluluto ko at mga paborito rin ng aking mga anak. Bukod sa marunong din akong gumawa ng pulburon, dahil bahagi na lang naman yon. Ay, hindi secret. Asa mantikilya. Aba, Secret. magaling akong kumain. Mahilig akong kumain. So, ang ginagawa ngayon ni Chef, yung egg yolk ay egg yolk batter. Ginagawa natin. Nilagay sa mixer. Yan. Minimix. Pagkatapos pag na-mix na po yung egg yolk, Chef, ano pong susunod na proseso? So, Chef, gaano siya katagal dapat i-mix yung egg yolk po? Actually kasi, hindi siya, binibase siya sa tinatansya din namin. Ayun, parang depende din kasi sa consistency ng egg yolk. So kailangan tansyakin kung gaano katagal. You have to check kung tama na yung thickness niya. Yun. Tapos yung plantanillas mo, yung egg yolk batter, itong lagkit na purong egg yolk na to, iluluto natin siya sa syrup na prepare na rin namin kanina. Basically, it's just a mixture of water and sugar. So, ang unang ginawa kanina, gumawa muna ng pastillas. Nung nakagawa na ng pastillas, yung egg yolk ay nilagay sa mixer. And then, ito na po yung susunod na proseso natin na gagawin ni Chef. So ito, nandito sa pan na to yung syrup na prepare na namin kanina. Asukal at water lang to. So, yung syrup ay asukal at saka water. So, kayo din, nasa inyong sariling secret niyan, mga kapadayon. Ang gagawin natin, kukutsarahin lang natin yung egg yolk batter. Saka dahan-dahang ilagay sa syrup. Parang mangyayari dito, nakalutang lang siya sa syrup.
So parang Tapos- magiging bawat lagayan diyan, chef, parang doon mo siya papakuluan na hiwa-hiwalay na maliliit. Ganun nga po ba? Yes. Ayun. So parang Parang piniprito, pero sa syrup. Ganun. ayun, 'yun ang isa sa sikreto nitong plantanilla, no? Tapos, Yung egg yolk ay parang papakuluan mo sa sugar at saka water. Very interesting yun mga kapadayan, no? So habang ginagawa mo yan, chef, na mamaya makikita natin kung ano yung magiging final na itsura at lasa mamaya ng plantanilla. Bukod po sa plantanilla, chef, ano pa po ang mga produktong maaring mabili ng ating mga kapadayon sa Carrion Sweets and Pastries kapag nagawi po sila dyan at nabisita sa Magalang, Pampanga? well, aside from plantanilla, ang pinaka bestseller namin dito is yung pastillas de leche nga. Tapos meron din kaming caramel, tapos merong mazapan de pili, sans rival, sepanas, polvoron din, ensaymada. Lahat ng yan mga recipe pa ng mga ninuno ko. Hindi ko kami nagutom, chef, nung binanggit nyo lahat ng masasarap na mga nabibiling produkto sa Carrion Sweets and Pastries. Wow, parang nai-imagine ko sa partner. Kaya nga po kung di lang pandemic talaga, pwede nyong matikman sa amin. Yun. Chef, anong naman po yung personal na favorite ninyo sa mga produkto dyan sa Carrion's Sweets and Pastries? Personal favorite ko, yung plantanillas talaga, ito. Kasi nung bata kami, madalang lang siyang gawin ng lola ko. Parang pag may umu-order lang na, kasi sobrang dalang. Tsaka noon parang wala siyang bet. So, konti lang yung ginagawa. Pag gumagawa siya, pag may nasira, yun ang binibigay sa atin. So, every time gumawa siya, parang nakakapang kami lagi sa mga masisira na plantanillas. Kasi yun ang makakain namin. Yun. Mga childhood namin. So ano ang next step natin, Chef Francis? Ito po, hinihintay lang po nating maluto yung isang side and then i-flip natin siya, ipabaliktad. Pagka po naluto na siya, chef, ano pong susunod na proseso ang gagawin natin? Pag naluto na sila, ilalagay natin sila sa pan, ay dito sa sheet na to, tapos lalagyan natin ng palaman. Ito, balik ganito yung itsura nila. Ito, I'm not sure if you can see. Parang ano Kasi siya, lang kumbaga, maliliit na pancakes. oo. Kumbaga parang sa palitaw, pero egg yolk yung Yes, inano mo. and no? malambot siya. Parang healthy yan, di ba? Walang mantika. Although para sa mga diabetes naman, Masyado masyadong matamis. matamis. Yes, pero ano po, yung pastillas na feeling niya, hindi namin siya masyadong tinatamisan para balance lang yung sweetness niya. Ayun, so mga kapadayon, makaasa kayo na kahit ito ay matamis, tamang timpla lamang para sa inyong kalusugan. Tapos lalagyan natin ng palaman. Chef, may tanong Yes? lang ako, bakit po plantanillas yung pangalan? Saan po nahango? Di ko rin yan alam before. Pero one time, nag-demo ako sa Museo ng Angeles. Tapos may mga bisita sila from Spain, so mga Spanyol talaga. Then tinatanong nila kung bakit plantanillas nga. Di ko masagot. Tapos they came up with a theory. Kasi daw, mukha silang banana. Baka plantanilla siya kasi ang banana sa Spanish is plátano. Ganon. So parang ganon yung root word. Ano ang ipapalaman natin dito sa egg yolk, chef, na naluto? Yun na pong pastillas? Opo, yun po yung pastillas na nilalagay sa plantanilla. So muli mga kapadayon, ang unang ginawa, gumawa tayo ng pastillas sa ang Carabao's milk ang ginamit natin. Pagkatapos, sa pamamagitan ng tubig at saka asukal na ginawang syrup, doon natin pakukuluan ang ating binit na egg yolk kanina na nasa tamang texture, depende sa tingin mo. And then, ito na ngayon, yung egg yolk na ginawa ni Chef ay lalagyan ng palaman na pastillas. Yes. Basically, ganito lang po yan. Yung pastillas, parang kukuha lang tayo ng konti para ilagay sa plantanillas na ginawa. Nako, Chef, ilang beses na ako nakapunta dyan sa Magalang, Pampanga. Dapat sa susunod mabisita ko na yan. Talaga po? Dahan po kayo one time.
para matry nyo. At ngayon, mga partners, handa ng ating chef para ipakita ang finished product ng ating plantanillas. Pag na-plate na, ganito po yung itsura. Yan. So para siyang, tama yung sinabi ng mga Spanish, para siyang panan. Kasi yung color yellow siya. Oo nga. Oo nga. Para siyang saging, kaya siguro siya naging plantanillas. And at the same time, since pagbilog siya, para din siyang parol. Good for Christmas. Wow! Pwede Kaya siyang pala- centerpiece ng ating pagkainan. Yes po. So napakasarap talaga na dessert ito mga kapadayon, no? So nakita nyo kung paano yung process ng paggawa. Sabi nga kanina ni Chef, parang ito ay pagkain ng mga mayayaman, no? Dati. So ngayon, pwede ka na mag-feeling mayaman, magluto ka lamang ng plantanillas mga kapadayon. So Chef, ano po ang inyong mensahe para sa mga gustong magtayo ng kanilang mga business at saka kayo po na ngayon nga ay isa sa dapat bisitahin ng mga namamasyal sa Magalang, Pampanga. Ayan na nga mga kapadayon, nakita natin ang proseso ng paggawa ng plantanillas na niluto para sa atin ni Chef Francis. Sa susunod nating pagpunta sa Pampanga, ay siguradong pupuntahan namin ang Carrions upang tikman ang mga ipinagmamalaking delicacies ng bayan ng Magalang. Isa na naman kaalaman tungkol sa ating kultura ang natutunan natin sa araw na ito. Maraming salamat po, Chef Francis Joseph Carrion. Muli tayong magsama-sama dito lamang sa Padayon! Mabuhay ka, Sir Padayon, Francis. Chef! Salamat. Padayon! Handog nami mga kwento na dapat ninyong mapakinggan. Mga istoryang puno ng inspirasyon. Mga istorya ng Pilipinong artistang patuloy na lumalaban. Kaya kwentong diskarting ating tampok ngayong hapon, inyong panoorin at hangaan. Dito lamang sa Sining Inspirasyon. Hi, I'm Juan Lorenzo Marco, aka Uncle Ju. I'm a vlogger, content creator, and live streamer. Ako rin ang marketing and platforms head ng Tanghalang Pilipino. Simula nagkaroon ng pandemic, ang daming nabago sa buhay ko, pati sa career ko. Simulan natin sa Tanghalang Pilipino. Nilaunch namin yung pansamantang halan pagkatapos sa agad ng lockdown. Ang dami-daming binago dun sa sistema. Kasi yung dating timeline sa stage, nagbago na siya kasi online na siya pinapalabas. Dating mga productions namin, nagre-range yan ng mga 1 taon to 2 taon para pagdesisyonan. And ito, dahil pandemic and kailangan agad namin mag-online, minsan 1 month lang or minsan 1 week lang, kailangan makapag-decide ano yung papalabas natin sa bayan natin. And of course, kahit na ganun kaiksi yung decision making, kailangan napag-aralang mabuti kung ano man yung inilalabas namin. Sa career, medyo pinalad tayo dahil nagkaroon tayo ng maliit na role sa Cinemalaya. Kinuha tayo ng Tube Manila para gumawa ng content for LRT and MRT. Nabigyan ako ng opportunity para i-entertain and i-educate yung mga taong sumasakay sa LRT. As a content creator, I've quadrupled the release of my content. From monthly, nagwi-weekly and daily na ako sa paglabas ng content. Ngayon, pumasok na rin ako sa live game streaming, sa live e-commerce, at marami pang iba. Siguro, nabago ng pandemic yung buhay ko dahil pinush niya ako sa limits ko. Number 1 na pagsubok ko ay yung pagtanggap na ito na nga yung new normal. Number 1, yung internet connection. Number 2, yung mga platforms na paglalabasan niya. And number 3 siguro yung mag-invest ako sa mga gamit na mas makakatulong na maipalabas ko yung content ko online. Pangalawang pagsubok na kailangan ko lagpasan ay yung doubts ko sa sarili ko. Few people really believe in me. Pero yung criticism, ginawa ko siyang motivation para mas galingan ko pa dun sa mga susunod kong content. Ang huling pagsubok na kinaharap ko o patuloy kong kinakaharap ay yung wala kong formal training sa pag-vlog, sa pag-create ng content, sa pagla-livestream, sa pag-edit ng photos at ng videos. Pero sinolusyonan ko siya ng pag-search sa Google, sa panonood ng YouTube, and sa pag-observe.
ng mga content creators, pati mga vloggers na meron tayo ngayon. Sa mga kababayan nating nakakaranas ng pagsubok ngayon, kung may pangarap ka, aralin mo. Kung madapa ka, okay lang yan. Basta sisiguraduhin mo na kapag nadapa ka, i-correct mo yung mga mali na yan. Sana rin ay maging open to change tayo dahil naniniwala ako na once tinanggap natin na may kailangan baguhin sa nakagawian, mas luluwag yung pagtanggap natin sa new normal. Dito sa Padayon, natunghayan na natin ang iba't ibang klase ng sayaw, ballet, hip-hop, contemporary dance hanggang sa dance sport. At nalalaman natin na hindi lamang kasiyahan at karangalan ang ibinibigay ng mga dancer sa ating bayan, kundi edukasyon at pagpapahalaga sa ating sining at kultura. Ngayong hapon, makakasama natin ang isa sa mga kilalang choreographer at artistic director sa ating bansa na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa pamamagitan ng pagsasayaw. Ano nga bang ibig sabihin ng pagiging artistic director? Paano ba naapektuhan ng teknolohiya ang ating mga pagtatanghal? Malalaman natin yan ngayong hapon dito sa Padayon. Isa sa mga founding members ng premyadong Philippine Ballet Theater at isang veteranong choreographer, kasama natin ang artistic director ng sikat na University of the East Silanganan Dance Troupe, ang kasalukuyang direktor ng UE Office of Cultural Affairs, si Director Generoso Hener Karingal. Welcome po sa Padayon, sir! Magandang hapon. Sir Hener, kamusta po tayo bilang isang artistic director at isang tinitingalang personalidad sa larangan ng sayaw? Kamusta po ang araw natin ngayon, sir? Mabuti naman kasi sa kasalukuyan ay nagpiprepare ako ng aming palabas para sa December 16 para sa aming pamaskong handog at Christmas extravaganza. Ito ay ginagawa namin taon-taon, but this year, I'm going to do it very differently because it's going to be on live streaming and videotaping. Sir, ano po yung mga kaabang-abang na programa para sa Christmas celebration ng University of the East? Pwede nyo po bang ibahagi sa ating mga kapadayon? Oo, nung nakaraang November 20, dinekorasyonan ko ang dalawang campus ng UE, puro ilaw lamang ang ginawa ko. Usually meron kaming Christmas tree, but ang Christmas tree cannot be seen from outside because it's inside nasa loob lang ng campus. So ginawa ko lahat ng dekorasyon sa labas na ginawa namin ng Advente at ipinarticipate ko ang mga estudyante ng basic education para bumati ng maligayang Pasko sa buong community ng UE at sa labas ng UE. Ngayong darating na December 16, ipapalabas ko naman ang aming isang activity na ginagawa din namin taon-taon na tinatawag namin pamaskong handog ng university sa lahat. Nung araw, nung unang-una kong gawin ito, in-involve ko ang Bantay Bata, sumunod ang mga bata ng mga taga-University of the East. Pagkatapos lumabas kami, nagpunta kami sa mga hospital, kagaya ng mga naging biktima ng Marawi Seeds. At nung nakaraang taon, kami ay nagpunta sa isang hospital ng mga cancer patients para sa mga bata. At doon kami nagbigay ng programa at namigay kami ng mga regalo. So ditong taon na to, i-dedicate namin ang aming pamaskong handog sa mga empleyado ng University of the East na nagkaroon ng pagkatawag ng furlough. So sila ay hindi nagtatrabaho from November hanggang Mayo. So malungkot yun para sa kanila, sa mga pamilya. So ang ginawa namin ngayon ng aming committee at ng University Administrative Office, magbibigay kami ng mga regalo sa mga empleyadong nawalan ng trabaho. Sir Hener, una po muna ang inyong history bilang isang artist. Naging bahagi po kayo ng simula ng dalawa sa pinakamalaking dance company sa ating bansa. Bilang original member ng Ballet Philippines noong 1970 at founding member ng Philippine Ballet Theater noong 1986. Nako, nagkakabuking ng edad. Pero hindi halata, Sir Hener. Mula po noon hanggang ngayon, pagkatapos ng daang-daang mga shows, o baka nga, libo-libo pa, at mga artistic talents na inyo pong na-produce at na-produce nito. Ano po mga sabi ninyo sa naging journey, paglalakbay ng BP at PBT? Well, nais kong umpisahan sa pinag-umpisahan ko.
Kasi ang pagpasok ko sa mga malalaking kumpanyang ganito ay para akong nag-aaral sa isang eskwelahan. Dahil ako nagsimula sa UE as a member of the UE Folk Dance Troupe dati. Pagkatapos nakita ako ng mga tao at ako inimbitang mag-perform din sa mga telebisyon. So sumayaw ako ng modern dance at saka yung mga kung tinatawag ngayon ay hip-hop. Diyan ako na-discover ni Alice Reyes sa UE nang dumalaw siya doon, galing siya sa Amerika noon, para magbigay ng lecture demonstration. At doon, inimbita niya akong sumama sa kanyang company para magbuo ng tinatawag nung una dyan ay Alice Reyes Modern Dance Company. So ako ay sumama sa kanya at kami ay nagsayaw at nag-perform kami sa CCP at dinumog ng napakaraming tao. Doon ko naramdaman na ako ay talagang para sa pagsayaw lamang siguro. Dahil doon ko naramdaman ang isang pakiramdam na talagang hindi ko pa naramdaman noon, yung unang performance ko sa CCP. Pagkatapos noon, na-trained ako, nagturo ako ng mga classes, nag-choreograph ako, at ako ay na-assign na rehearsal master ng Ballet Philippines. So, ang buhay ko sa Ballet Philippines ay talagang mananayaw at doon ko natutunan ang tamang pagsayaw at tamang technique na ginagawa ng isang tao para tumagal ang buhay ng isang as a dancer. Pagkatapos noon, napalipat ako sa Philippine Ballet Theater pero iba na ang aking sitwasyon. Hindi na ako sumasayaw. Sa Philippine Ballet Theater, ako ay naging unang-una ay ako ay membro lamang ng Artistic Council ng company. Pagkatapos ako ay naging chairman ng Artistic Council and eventually naging artistic director. Doon nag-umpisa ang aking paggawa at paglikha ng mga sayaw na tuloy-tuloy hanggang sa gawin ko ang mga Andres Bonifacio, Filipino comics, and everything else. At ito ay malaking karangalan para sa akin dahil nagawa ko ang mga natutunan ko sa Ballet Philippines na ginagawa ko naman sa Philippine Ballet Theater. Sir Hiner, ano pong pakiramdam na patuloy pa ring tinatangkilik ang inyong mga likha ng bagong henerasyon? Ito ay isang napakalaking karangalan para sa akin na yung aking mga nalikhang sayaw ay parang na-appreciate pa hanggang ngayon. Kasi ang pinakahuling nagawa ko na mahaba ay yung Darangi ni Bandugen, which is also a very good ballet which was done for the Heritage Festival. And itong pinakahuli kong ginagawa ngayon ay itong aking mga documentation, mga ballet online na pinapalabas ko sa UE community because ako ay naatasan ng UE na magbigay ng parang entertainment sa estudyante monthly kahit online. So yun ang aking pinagkakaabalahan ngayon. Sir, isa sa mga pinakamakulay at pinaka-eleganteng sayaw na inyong nilikha ay ang Vinta. What made you do the dance? Ano po yung personal na karanasan ninyo or inspirasyon para gawin ang sayaw na ito? Siyempre, lagi tayo nagbibiyahe. Minsan, naiimbita ka sa Mindanao. And then, nagkaroon sila ng parang, hindi ko matandaan kung saan, parang parada ng mga bintas. Nakita ko yan. So, nakaka-inspired because pag nakikita mo yung binta na yung hinihipa ng hangin at gumagalaw, sabi ko parang isang balay na rin pala yan. So pagdating ko sa Manila, nag-isip ako niya, sabi sa Philippine Ballet Theater na hindi pa ako artistic director during that time. So inimbita ako mag-choreograph. So sabi ko, sige, gagawa ko ng isang Muslim-inspired ballet na gagamitin ko as binta. At kinuha ko si Lisa Makuha to do the lead role, the original of Vinta. Sir, gusto po Yes. sana naming humingi ng isang pabor sa inyo. Kung pwede niyo po ba kaming turuan ng konting simpleng steps na hango sa Vinta. Kung kaya namin, wag naman po yung pang Lisa Makuha. Tuturo ako kayo tatlo? Yes. Yes, sir. Kaya ba, Basic. sir? Si Ferdy, dancer ko si Alpine Yes. dancer. Yes, sir. Si Ferdy po yung ating dito, ang ating lead. Okay. Ferdy, parang arm movement na lang kasi medyo maskip din sa bahay ko at mahirap magturo ng sayaw na hindi personally face-to-face. So arm movement na lang. Sige po. Ngayon na ba? Gagaya namin, sir, yung mga arm movement po na ituturo ninyo. Sige po, sir. Oh, sige. Basta umpisa nyo na nakaganyan. Yan, ang kamay naka-cross. Nakikita, yan, ganyan. Ayan, laki sa dibdib. Tapos, iikot nyo lang yun ng pagganito.
Teka, dapat siguro lumayo ako ng konti para makita niyo ng buo, ano. Ayan, lumayo ako konti. Ayan, nakaganyan, paikutin niyo yan, tapos ilabas niyo pa ganitong around sa taas naman. Tapos ikutin niyo ulit the same ikot sa taas. Yan. Pagkatapos i-open niyo sa side na nakabaliktad ang kamay. Yan. Pagkatapos ilagay niyo sa dito at mag-lean back kayo. Yan. Tapos iikot ulit yung kamay, puro kamay yan eh. Tapos ilalagay dito sa kabilang side naman. Yan. Para kung ganyan yan, 1 and 2 and 3 and 4, 5, 6, 7 and 8 and 1, 2, 3, lean back, 5, 6, 7 and 8. Okay, ang gagaling nyo naman. Wow. Nakakatuwa naman yung partner, no? Iba yung mga movement na binigay ni Sir Henner. Siguro yung ating mga kapadayon, sinabayan nyo. Dahil ayan ay isang napakahalagang part ng choreography na ginawa ni Sir Henner. Sir, ngayong Pasko, di ba yung iba't ibang mga grupo po, meron po ba silang mga inihandang palabas na may papakita sa ating mga kapadayon? Oo, lahat sila ay talagang binigyan ko ng assignment na talagang kailangan gumawa kayo ng isang pero online. I mean, recorded because we cannot perform. We don't have any audience yet. So, gagawin ko sa online. So, ang banda, meron silang sarili. Meron din sarili ang choral. Meron ang dance troupe, meron din kami. Na ipinapalabas ko ngayon, little by little, and then I put them together as one program. Kaya meron kaming isa, December 19 pala, December 19, ang tinatawag namin doon ay Pamaskong Handog at Christmas Extravaganza, which you will see all the resident company performing together with other guest artists. Ipa ko sa YouTube yon, ipapa-announce ko, papalagay ko ang link sa mga FB page ng UE, and maybe I can link with the NCCA. That's going to be a good 45 minutes. Wow. Kaabang-abang po yan, sir. Sir, sa lahat ng ito, ano po ang naging motivation ninyo upang ipagpatuloy ang pagtuturo sa mga estudyante, hindi lang sa UE, kundi sa mga aspiring dancers na rin ng ating bansa? Iyan ang isang napakalaking parang passion ko sa sarili ko at sa mga taong nakakatrabaho ko. Dahil sa lahat ng taong nakikita ko, nakakakita ako ng mga potentials kung anong dapat, kung saan sila pupunta, kung saan sila magaling. Sa mga dancers nga, pagka choreograph ako sa UAAP, kailangan ko mga 100 to 300 dancers. Nagpupunta lang ako sa PE classes and I ask them to walk around and then I choose. Because nakikita ko na pag naglalakad pa lang ang tao, alam ko na kung sinong may flair for dancing. Dahil hindi alam ng tao, tayo, kagaya nyo, maglakad lang kayo, sasabihin ko sa inyo kung magiging kayo magaling na dancer. Pero hindi mo ako ganun kagaling pumilit. Siyempre, nakikita ko lang may flair at may grace, so iti-train ko na yan. Ngayon, sa mga dumarating na nag-hopeful, yung iba kasi, nagta-try out sa UE dahil gusto lang ang scholarship. Which is very good also because we can help. Because I give full scholarship for all. But, ini-instill ko sa kanilang mind na ang dancing is not only for scholarship. Aralin ang to dito because in the future, you will get the fruit of this and then pagka talagang passion nyo ang pagsasayaw, dire-diretso kayo na gagawin nyo. But somehow, ang discipline na binibigay ko sa inyo, it can help you morally and physically. Kaya dapat talagang hindi ko tinitigilan ang mga dancers na nag-a-apply at saka nag-join sa mga company ng cultural affair like the dance troupe, the choral, and the drama. I keep on pushing them. And some of them are very successful. Nakakatuwang tingnan. And I'm very happy about all those things because talagang yun ang passion ko. Nag-graduate ako ng business administration. Hindi ko ma-imagine sarili kong uupo sa isang opisina ng 8 hours. I'd rather go and teach dance. So yun mga partners, actually Sir Henner, gusto kong
kunin ang pagkakataon ito na magpasalamat sa iyo. Dahil mga partners, di ba sabi nga ni Sir Hener, siya ang nagbukas ng mundo sa akin sa pagsasayaw sa folk dance, no? Kung saan siya yung naging artistic director namin sa Lyceum Dance Troupe nung kami ay nag-participate sa La Farandole de Nice Dance Festival sa Nice, France sa pangunguna ng Cultural Planners Association of the Philippines. Sir Hener, actually yung pong experience na yung mga partner, yung biyahe na yun ang unang sakay ko ng eroplano. Yung biyahe na yun ang unang paglabas ko ng bansa. At pagdating ko doon, talagang lalo kong minahal ang Pilipinas. At ngayon po, na nagkasama na tayo sa NCCA, malaki po ang utang na loob ko sa inyo dahil lalo nyong ipinaramdam sa akin, maging proud ako bilang isang Pilipino. Maraming salamat, Sir Hener. Dahil dyan, Sir, Salamat din. maraming salamat po. Sir, ano naman po ang mensahe ninyo para sa mga mananayaw at sa lahat ng ating mga kapadayon ngayong hapon? Well, ang masasabi ko lang ngayon, especially at this time of the year, ngayon may mga pandemic, may bagyo, may lahat ng calamity nangyari sa 2020, don't stop all those things for your passion to dance. We can adjust, we can adapt, and we can create, and we can do anything, kahit anong meron. If you really want to do what you want to do in dancing, ituloy lang yung ituloy, and people will help you doing all those things. Kasabay ng pagbabago ng panahon ang pagbabago ng ating mga sayaw. Pero mapa-classical man o contemporary, patuloy pa rin ang iisang layunin nito, ang pagsabay sa agos ng buhay. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong advokasya at talento, Director Hener Karingal. At sa ating mga kapadayo naman, sana mayroon kayo na pulot na inspirasyon, spark, ika nga, upang gamitin ang inyong sining at talento sa panahon ng pandemya at sa dakong paroon. Padayon! Padayon! Mga kapadayon, natapos na naman ang episode natin ngayong hapon. Hindi ko man kayo nakikita pero parang nararamdaman ko ang inyong saya, ang inyong ngiti dahil sa inihatid nating episode ngayon mga partners. Dahil kayo ay nagalak at siguradong natamisan sa iniluto natin ngayong hapon sa inihandog ng ating programa. Kanina sa ating usapan kay Sir Hener, mga partners, pinag-usapan ang passion, di ba? So mga partners, sa tingin ninyo, gaano kahalaga ang passion sa pagsulong ng ating mga buhay? Ay, alam niyo mga partners, napakahalaga ng fashion. Partner, hindi fashion. Passion. Fashion ba with a capital P? Alam ko mahalaga sa'yo ang passion, Passion. partner. But this time, we will talk about passion sa ating mga buhay. Pero walang halong biro mga partners, napakahalaga ng fashion dahil hindi kompleto kung magaling ka lang, hindi kompleto kung mahusay ka lang, hindi kompleto kung masipag ka lang. Kailangan na andun ang pagrubdob ng iyong kagustuhan na ginagawa mo mga bagay na gusto mong gawin pagising mo. Sabi nga ng isang tagline ng isang commercial, para kanino ka bumabangon araw-araw? Bumabangon ka para sa mga taong mahal mo sa buhay. Bumabangon ka para sa iyong trabaho. Bumabangon ka para sa iyong pamilya at mga kaibigan. At dapat lagi may kasamang passion ang iyong bawat pagbangon. Yes, partner. Sa akin naman mahalaga talaga ang passion dahil yan ang nagbibigay ng apoy o fuel para mag-move forward tayo, para magpadayon. Kailangan nandyan ang passion para itaguyod natin kung ano man ang ating advokasya, kung ano ang ating art sa buhay, kung tayo ang artists. Hindi enough actually yung sinabi mo kanina na magaling ka, na mahusay ka na talented ka na. Kailangan with passion kasi makakapag-develop ka rin, maghahanap ka ng technique para humaba rin, magkaroon ng longevity yung inyong yung pag-practice ninyo ng inyong arts and crafts. So, napaka-importante yan. Yun, mga partners, sabi nga, para kanino ka pumabangon, di ba? Kasi mahalaga ang passion. Dahil ito ay yung iyong nagiging inspirasyon sa buhay. Ito yung nagpupush sa'yo dahil ito yung nakakapagpaligaya sa'yo at nararamdaman mo na ito yung mga bagay na gusto mong gawin at gusto mong ibahagi sa iyong mga kapadayan. Kapag meron kang gustong marating, di ba? Ito ang nagiging gabay mo, ito ang nagiging daan para matahak mo ang lahat ng mga gusto mong adikain para sa buhay at para sa iyong kapwa. Dahil mahalaga na masaya ka, at the same time, nandoon yung alab ng iyong sarili
na i-push lahat ng mga gustong gawin para sa iyo at para sa iyong kapwa. So yun lang mga kapadayon, sa panahon na ito ng Kapaskuhan, sana kung ano yung mga gusto natin, yung passion natin para sa pagdiriwang, yung passion natin para sa ating mga kapwa, sa ating pamilya, at sa ating mga katrabaho, sa ating mga kapadayon, tuloy lang yan dahil yan ay siyang nagbibigay sigla sa ating pang-araw-araw na buhay, mga partners. At mga partners, talking about passion, siguro pagkakataon mula sa ating tatlo, na pasalamatan ng ating mga passionate na kasamahan sa pamilya ng Padayon. Siyempre, number 1, ang ating minamahal na Pixel family. At siyempre, ang ating... Yes, ang ating The Closet family. And of course, ang ating pamilya sa Public Affairs and Information. Ang buong NCCA. Yes, at ang buong NCCA. At siyempre, mga partners, kung papasalamatan natin ang buong team, siyempre, wala tayo dito kung wala ang ating mga kapadayon sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagtutok dahil sa inyo ay patuloy kaming gumagawa ng mga bagong passionate segment at mga pasabog episodes dito sa ating programang Padayon na siguradong kabang-abang. Para laging updated sa mga kaganapang pangkultura, bisitahin, i-like, sundan, at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account, at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts sa @NCCA Official. Dito sa programang hatid ng NCCA at ng Cultural Center of the Philippines, kami ugaling samahan araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes tuwing 3:00 ng hapon. Maraming salamat sa pagtutok sa aming programang nagbibigay ng kaalaman. Sa programa nagbibigay ng kasiyahan. At sa programang nagbibigay ng inspirasyon. Ito ang Padayon, the NCCA Hour. Sulong na!